Magandang umaga po. Meron po ako isang bugtong sa inyo. What word is always spelled wrong in the dictionary? Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa simula. Walang baliw, pagpapalam, walang tigil. Dating puso may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tinguma. Isang magandang araw sa inyo. Kumusta kayo? O ikaw kaibigan, kumusta ka ba? Nakatulog ka ba na mahimbing kagabi o maganda ba ang gising mo? Nakakain ka na ba? Malusog bang pagkain ang iyong kinain ngayong agahan? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Ano man ang iyong ginagawa ngayon, saan ka man, samahan mo ko dito sa simula. At ngayon po ang ating programa ay maghahandog ng panibagong o kakaibang o simulang talakayan tungkol sa ating usapang senior. Diyan din ang ating usapang health. Meron din tayong grandpa jokes at gayon din ang bagong simula. Kaya huwag po kayong aalis at marami tayong pag-uusapan ngayon. Pero sa pagkakataong ito, nais kong i-welcome kayong lahat at nais kong banggitin ang iba kong mga kaibigan na alam ko ay sumusubaybay sa ating programa tuwing Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa WAR 89.1 FM. So tangi-tangi, binabati ko at wini-welcome ko sa ating programa ang aming bagong Oscar Office of Senior Citizens Affairs dito sa Silang, Cavite, si Ma'am Santi Caranza. Welcome po and congratulations. At gayon din ang ating mga kaibigan, katulad nila si Andy Sangutan. Mr. Andy, good morning. At gayon din ang, of course, ang Puting Kahoy Senior Citizens Association. Ang gayon din ang Morning View Seventh-day Adventist Church at ang Philippine International Church, okay, sa campus ng Adventist University of the Philippines. Welcome po sa ating program ngayong umaga. At ngayon po ay pag-uusapan natin ang isa sa mga masasabi kong controversial. Naging controversial po ito dahil ito ay naging topiko in one session sa isang conference, at ito yung napakahabang discussion dahil nagkaroon sila ng kanya-kanya mga opinion, kuro-kuro, at ipinasok nila yung kanilang mga experiences, no? At marami sa mga sumali nung conference na yun ng parang hindi makaget over dito sa topic natin. At ito yung tinatawag na attitude. Kaya yung aking tanong, okay? Ang aking riddle kanina ay, what word is always spelled wrong in the dictionary? Alam niyo po ba ang sagot? Alam ko, alam niyo na yung sagot. Ang tamang sagot ay wrong. Okay, ano ibig sabihin po ng wrong? Ibig sabihin mali at hindi tama. Kaya yung word na wrong, kahit ipaglabo-labo mo yung letters noon, wrong pa rin. Wrong, no? At talagang ibig sabihin wrong, mali. Kaya ayan po ang ating pag-uusapan sapagkat
may kasabihan, sabi nga ni William Penn, okay? Ito ay nabanggit ko na sa ating nakaraang mga episode. Sabi rito, right is always right, even if everyone is against it. And wrong is always wrong, even if everyone is for it. Ano ibig sabihin? Ang tama o ang wasto o ang totoo ay laging totoo yan. Kahit lahat pa ay hindi sumang-ayon o hindi sumama o hindi pumanig, no? Basta tama 'yan. At ang mali naman daw ay laging mali rin kahit lahat pa ay pumanig o maniwala rito. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon yung tama at ano ang wasto, ano ang tinatawag nating tapat, ano ang totoo. Ayan. Ayan ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi marami tayong version ng mga totoo, tapat at wasto, mabuti bilang mga tao. Pero ang titingnan natin ay ano ang sinasabi ng banal na kasulatan dito. Kaya yung sinasabi nating matuwid, katuwiran ay base yan sa karakter ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya diyan lang po kayo, magbabalik ang simula. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan. Pag-uusapan natin ang tungkol sa tinatawag nating attitude. At pag sinabi natin attitude, we're talking about positive attitude. Ito po yung tamang attitude, no? Kasi napakahalaga yung attitude. Sa Tagalog, kung titingnan natin sa dictionary na Tagalog, ang attitude ay translate na saloobin, or pananaw, no? Ano ibig sabihin nito? Anong kaibahan nito sa character o anong kaibahan nito sa behavior? Actually, ang attitude ay ng pinaka-root, no? Ibig sabihin ayun ang pinagmulan ng lahat ng ating character, lahat ng ating behavior. Doon nagsimula, okay? Kasi ayun ang pinaka-roots niya. Na ang ibig sabihin ay yung mga character natin ay ano na yon, manifestation na yon ng ating attitude, kung anong nasa isip natin. Napakaganda ang definition nila ng attitude. Tingnan natin, no? Kasi kung magkaminsan meron tayong mga behavior at mga character na ginagawa o nakikita natin na hindi pinag-iisipan. Pero ang attitude po ay talagang mental yan, ibig sabihin ay nag-iisip ang tao. Na ibig sabihin ay pinag-isipan niya yung kanyang ginagawa. Marami minsan kasi tayong habit lang, 'di ba? May mga habit tayong tinatawag na habit, nasanay lang tayo pero hindi natin minsan excuse me, hindi natin minsan iniisip kung tama ba o mali o hindi natin na-analyze. Ang sabi ng mga manunulat, attitude is defined as a person's mental tendency, o yan, sa kaisipan, which is responsible for the way he thinks or feel for someone or something. Yan. Behavior implies the actions, moves, conduct, or function. Ayun na yung mga nakikita sa atin dahilan sa attitude natin. Pero a person's attitude is mainly based on the experiences gained by him during the course of his life and observation. So yun yung mga nabuo niyang kaisipan dahil naranasan niya. Ayun po ang mahalagang explanation ng attitude, paano nabuo. Kaya bawat sitwasyon, halimbawa kapag tayo ay
ay may nakitang pulubi at naawa tayo, tinulungan natin, ayun po yung ating attitude towards the pulubi. Okay, dun sa mga nangangailangan. Kasi kung magkaminsan, hindi natin sila pinapansin dahil ang attitude natin ay iba ang nasa isip natin. Pero kapag tayo naging matulungin, ang attitude natin towards yung mga nangangailangan ay nagiging positive. Tumutulong tayo, naaawa tayo. Ayun po. Pero ang nagdidikta nun ay yung ating tamang attitude. Ayun po yung naisip natin na dapat gawin. Tama. Kaya po ang pinag-uusapan natin ay yung itinuturo ng banal na kasulatan, no, na tamang basihan ng pagiging matuwid, mabuti, tama, wasto. Ayan. Ayan po ang sa Biblia. Kasi kung tayo ngayon pag-uusapan ng mga tao, ayan ang sinasabi ko minsan, kanya-kanya tayo standard ng kabutihan minsan. Sa kanya, ito para sa kanya mabuti. Pero para po mabuo natin ang tunay na pananaw, no? Tunay na salubin dapat natin ay ang wala tayong ibang basehan kundi ang banal na kasulatan. Sabi sa Philippians 2:4, sabi rito, "Let this mind be in you, which is also in Jesus Christ." Ano raw? Sana ito yung maging kaisipan. Okay? Sa ibang version ng English Bible, ang sinasabi nilang, "Let this attitude be in you, which is also in Jesus Christ." Ibig sabihin yung attitude ay galing yun sa ating kaisipan na base sa ating naranasan na napatunayan natin na ito ay tama, mabuti, at wasto. Kaya po ang ating model, no, ay ang katuwiran ng ating Panginoon, ang kanyang pagiging matuwid at pagiging banal at walang bahid ng kasalanan. Ayan po ang ating pag-aaralan ngayon tungkol sa attitude. At sabi nga ang tamang attitude, ano nga ba ang tamang attitude ng ating Panginoong Hesus? Okay? Ayan ang tututukan natin. Pero meron akong nakitang napakagandang explanation na nagsasabi, attitude is 100%. Ano ba? Para sa isang tao, pag tama ang kanyang attitude, ayun ang mahalaga. 100% yun. Ibig sabihin, perfect score. Kasi kapag yung word na attitude, kung a-assign na natin ang mga numbers, okay, sa alphabet, okay, A means 1, B, 2, C, 5, 3, and so forth. So, attitude, A equals 1, letter T is 20, letter T is 20, letter I is 9, letter T is 20 again, letter U is 21, tapos letter D is 4, and then E is 5. Kaya if you total it, it is 100. Kaya ang ganda ng kanyang konsepto na attitude is 100%. Kaya tayo rin, maganda rin yan, dapat matutunan natin na sa ating buhay, napakahalaga ng ating attitude. At nais kong basahin sa inyo kung yung sinulat ng isa sa mga magagaling, no, na contemporary inspirational writers na si Charles Swindoll. At ito ay siya ay inspirational writer at saka author at saka inspirational speaker. Si Chuck Swindoll ang tawag sa kanya. Babasahin ko yung kanya sinulat about attitude. Ayon kay Chuck Swindoll, "The longer I live, the more I realize the impact of attitude on life. Attitude to me is more important than facts." Mas mahalaga raw yon sa mga facts. "It's more important than the past, the education, the money, than circumstances, than failure, than successes, than what other people think or say or do.
It is more important than appearance, giftedness, or skill. It will make or break a company, a church, a home. O, ganun kahalaga yung attitude. May impact talaga yan. Pero sabi ni Chuck Swindoll, ay mas mahalaga pa raw yan sa nakaraan, sa edukasyon, sa salapi, sa mga nangyayari, sa mga failure, no? At sa mga tagumpay at sa mga kasawian. At mas mahalaga pa pala yan kung ano pa ang sinasabi ng mga tao sa atin, kung ano sinasabi at iniisip nila sa atin. Mas mahalaga pa pala ang attitude. Ibig sabihin, yung mga bagay na aking binanggit, hindi yun mahalaga. Ang mas mahalaga yung attitude natin towards it. At sabi rito, it is more important than appearance. Kahit na gaano ka kaganda o kagwapo, hindi yun mahalaga. Kahit gaano ka katalino o talented, giftedness, or skill, ay mas mahalaga pa rin daw yung attitude. It will make or break, maaari itong buuin o sirain ang isang kumpanya, ang iglesia, at gayon din ang tahanan. So napakalaga yung attitude. Sabi rito, the remarkable thing is we have a choice every day regarding the attitude we will embrace for that day. So ang attitude ay yun ang pinipili natin. Kaya meron tayong challenge sa atin to na dapat isipin natin lagi yung ating pananaw na ito na saloobin na naging likas na ating Panginoong Hesus. Sabi rito, we cannot change our past. O, di ba? Hindi natin mababago yung nakaraan. O, lumipas na yun. Pero, sabi pa rito, we cannot change the fact that people will act on a certain way. Kaya yung mga nakalipas na, hindi na yung mahalaga. Okay? At saka yung mga certain na mga nangyayari sa buhay natin, no? At sabi pa ni Chuck Swindoll, we cannot change the inevitable. The only thing we can do is play on the thing we have. And that is our attitude. I am convinced that life is 10% what happens to me and 90% of how I react to it. And so it is with you. We are in charge of our attitudes. Diba? Tama yun. So, ang sabi niya ay, yung mga nangyayari raw sa atin, ay 10% lang yun. Diba? Yung nangyayari sa atin. Pero yung paano tayo mag-react o paano tayo ibigay natin ang ating saloobin sa isang bagay o sa nangyari sa atin, ay ayun ang 90% mahalaga yon. Kaya lalo na yung mga past, no? Hindi na dapat natin yan masyadong binabalikan, no? Although, nakaraan na yan, may natutunan na dapat tayo niyan. Pero ang mahalaga, yung ngayon na ano ba ang naging attitude natin? Ano ba ang tinuro nito? Ano ba ang naging nadulot nito sa atin? Kaya yung mga tao, kahit anong sinasabi na iniisip nila, hindi yun mahalaga. Pero ikaw, no? Kahit batuhin tayo ng batuhin ng mga hindi mabuti na mga paratang, halimbawa, ay mas mahalaga kung paano mo yun tinatanggap, no? At katulad na ng mga failures, di ba? Minsan madalas tayong mabigo. Pero hindi problema mabigo. Ang mahalaga ay kung paano mo tinanggap yung kabiguan o paano ka natuto. Ayun po yung pinag-uusapan nating attitude mo towards it. Lalo na anong attitude mo sa nakaraan, sa nangyari sa'yo. Di ba? Maraming nangyayari hindi mabuti sa ating buhay. Dumarating yan. Natural yan. Pero kinakailangan ang ating attitude towards it ay positive. Yan. Kinakailangan tama, no, yung ating kaisipan, ano ang saloobin natin. Kasi hindi mahalaga yung nangyari na yun, 10% lang yun dahil hindi na natin talaga yun makokontrol at hindi na natin may babalik. Pero yung tayo, no, na nakaranas nun, napakalaga na panatilihin natin yung tamang saloobin, pananaw o tinatawag nating attitude.
Ngayon, meron akong nais banggitin na 5 life attitudes lang. Ito rin ay galing sa panulat din ni Chuck Swindoll. Meron daw 5 life attitudes tayo na dapat nating panagumpayan araw-araw. 5 lang. Actually, marami ang pag sinabi na attitude, marami yan. Pero meron siyang sinabing 5 na mahalaga at ito ay yung base sa banal na kasulatan. Okay? So, gagawin natin tong by point of view. Okay? Sa halimbawa, anong attitude mo? Unang attitude na pag-aaralan natin. Anong attitude natin sa ating sarili? Ayun ang unang attitude na dapat natin matutunan at maunawaan. Ano ba ang iniisip ko tungkol sa akin? Kasi, di ba, ang ating programa simula, di ba? Alam natin kung paano tayo nilikha natin, Panginoon. Paano tayo nagsimula? Alam natin na tayo ay nilikha ng Panginoon. Pag-aari niya tayo at siya ang nagbigay ng buhay, hiningahan niya tayo, no? At dapat ang attitude natin ay papurihan ng Panginoon, no? At tayo ay kinakailangang kaya nga tinatawag natin, meron tayong pagpapasalamat o pagtingin, no, sa ating manlalalang na dapat natin siyang sambahin. Kaya yun po yung ano ba ang attitude mo, o ang attitude mo ba ay sa tingin mo napakarunong ko na, napakagaling ko na ngayon, o maganda na ang aking dahil ako'y nakapag-aaral na, kaya medyo mataas na ang dapat ang aking status, ang aking level, di ba? Ganun ba ang attitude mo? O, tandaan natin 'yan. Kaya ano ba ang tamang attitude? Sabi nga ng basahin natin sa banal na kasulatan yung yung talata na nagsasabi tungkol sa dapat nating maging attitude tungkol sa ating sarili. Yan ang first level of attitude, okay? First kind of attitude, hindi naman siguro level dahil lahat naman ay mahalaga. Ito ay tingnan natin kung ano ang tinuturo sa atin. Nabasa na natin yung Philippians 2:4. Pero actually yan ay hanggang 9. Pabayaan yung babasahin natin para alam natin kung ano ba dapat ang ating maging saloobin tungkol sa ating sarili, no? Dapat ba tayong magmalaki? Dapat ba natin isipin na importante tayo o mas nakakaangat tayo sa iba o nakakaangat tayo sa lahat ng bagay dahil mas matalino ako, dahil ako ay mas talented ako o mas mayaman ako o mas may position ako. Ayun po ba ang dapat nating attitude? At tingnan natin kung ano ang tinuturo sa atin. Philippians chapter 5 verses 4 to 9. Okay? Babasahin ko po yun sa English Bible. Okay? Sinasabi, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Ano raw? Dapat daw, huwag natin tingnan yung ating sariling interest, yung pang sarili. Okay? Ibig sabihin, hindi dapat tayo selfish or self-centered. Dapat daw, tingnan natin yung interest ng kapwa o ng ibang tao. Sa verse 5, in your relationships with one another, have the same mindset as Jesus Christ. Ayun yung have the same mind, no, as it is also in Jesus Christ. Ito yung, ano yung mindset ba ni Jesus Christ? Ituloy natin sa verse 6. Who, being in a very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Ano raw? Bagamat siya ay Diyos, pero hindi niya tiningnan ang sarili niya, nakapantay ang Diyos. Diba? Napakaganda ng niya. Rather, verse 7, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Ibig sabihin, kinuha pa niya yung pinakamababang kalagayan, gaya ng tao. So, kinuha niya yung
naging pagkatao natin. At sabi niya, naging servant, no? Naging alipin. Sa verse 8, being found in appearance as a man, he humbled himself. Ano raw? Siya ay nagpakababa by becoming obedient to death, even death on a cross. Diba? Nagpakababa siya at tinanggap niya, no, na mamatay para sa mga kasalanan ng buong sanlibutan. Therefore, sa verse 9, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. Napakaganda. So ano pong halimbawa natin, Panginoon? Ay kinakailangan magpakababa tayo. Dahil katulad natin, Panginoon, kung ang ating Panginoon ay hindi nagpakababa, hindi tayo maliligtas. Kasi kung iisipin ng Panginoon, bakit? Diyos na ako. Ano ba ang kinalaman ko diyan sa mga tao? Matitigas ang ulo, may kasalanan. Pero hindi niya yun inisip. Ang ginawa niyang isip ay dahil sa kanyang pag-ibig, no? Dahil sa kanyang likas na maibigin at ayaw niyang may mga taong mapapahamak. Ibinigay niya ang kanyang sarili, nagpaka-humble siya hanggang kamatayan. So, ayan po ang dapat nating maging saloobin. Okay, number 1, o pananaw tungkol sa ating sarili. Okay, tama po ba? Ang sumunod na pananaw na nais kong pag-usapan natin sa ating pamumuhay ay yung ating pananaw naman sa ating kapwa. Ayan. Ano po ba ibig sabihin nun? Ano po ba ang attitude natin sa ating kapwa? Ano po ba ang attitude natin? Anong tingin natin sa ibang tao, no? O kung tayo halimbawa ay isa ng leader o tayo ay isang may sinasabi na sa lipunan, ano ang dapat nating attitude sa kapwa? Ano po ba ang tinuturo sa atin? Okay, basahin natin yan sa alam natin ang love chapter ng banal na kasulatan sa 1 Corinthians. Pero specifically, let's read muna yung verses 4 and 5 ng 1 Corinthians chapter 13. Sabi rito, love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered, and it keeps no records of wrongs. O, di ba? Ano raw? Napaka pala itong pag-ibig na to, no? Ay mapagpahinuhod, mabuti, kind, no? Maawain, at hindi naiinggit, walang pag-inggit, hindi nagmamalaki, hindi rin nagmamataas, hindi minamaliit ang mga tao o dinishonor sila. Hindi yun pang sarili, hinahanap lagi ang sarili o laging nauuna ang sarili. It is not easily angered, hindi magagalitin, no? And it keeps no record of wrongs. Oh. At hindi tumitingin at hindi nagtatanim ng mga galit o kamalian ng kapwa. Ayun po. So, ang una natin, okay, pangalawa yon, no? Ang una ay attitude towards ourselves. Ano tinuturo doon? Pagpapakumbaba. Ngayon naman, ang attitude natin sa ating kapwa, mahalin natin ang kapwa. Actually, kung gusto raw natin magkaroon ng joy talaga, J-O-Y sa buhay, ano raw? J, Jesus, O, others, second, Jesus first, O, others second, and you third. So last tayo. Kaya kung gusto natin ang tamang pananaw, okay, katulad ng pananaw ng Panginoon, no, sa kanyang sarili, hindi niya tiningnan, no, ang kanyang sarili bilang kapantay ng Diyos, kundi nagpakababa siya. At ganun din ang atin dapat pananaw
lalo na doon sa ating kapwa, katulad ng ginawa natin Panginoong Hesus. Dahilan sa kanyang pag-ibig ay nagpakababa siya para ang lahat ay maligtas. Kaya tayo rin, okay, yung ating pananaw sa ating kapwa ay dapat ay may pag-ibig. Tandaan natin ang ang kautusan ng Panginoon, dalawa lang yan. No? Una, hinahati sa dalawa yan. Una sa ating Panginoon, yung first 4 commandments, at saka yung last 6 commandments para sa ating kapwa. Pero sabi ron, ibigin natin ating kapwa gaya nating sarili. Ayan po ang first 2 life attitudes na dapat nating pinananagumpayan, no? At pinag-iisipan araw-araw. Oh, 'di ba? Pananaw sa ating sarili, pananaw sa ating kapwa. So itutuloy po natin ating usapan. Diyan lang po kayo, magbabalik ang simula. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya. Patuloy po kayo sumusubaybay sa programang Simula, ang Usapang Senior. Ako po si Doc Rome at kayo po ay nakikinig sa programa natin tuwing araw ng Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kung meron po kayong mga iba pang saloobin o komento sa ating pinag-uusapan o nais nyong makibahagi o magbigay ng susog o magbigay ng inyong mga opinyon, maaari po kayong tumawag o mag-text. Ang aming pong numero ay 0917-1742-777 at 0918-9447-891. Ngayon po, patuloy nating pag-usapan ang attitude. Okay? Natapos na natin ang attitude towards ourselves. Pangalawa, our attitude towards others. Okay? At ang pangatlo na attitude natin ay towards God. Yan, napakahalaga. Ano po ang ating dapat na saloobin o pananaw tungkol sa ating Diyos. Okay? Malinaw sa ating kahit sa ating programa na tayo ay may simula. Alam natin ang nagpasimula ng lahat ng bagay ay ang ating Panginoong Manlalalang. Kaya siya ang may-ari ng lahat ng bagay, sa kanya lahat ng galing, pati na ating mga buhay. So ano po ang dapat na pananaw natin sa ating Panginoon? Dapat siya lamang ang ating itaas. Siya lamang ang ating sambahin. Siya lamang ang ating sundin. Diba? Sapagkat sa kanya galing ang lahat ng kabutihan. Lahat ng tuwid o katwiran nasa kanya. Kaya ano po ang dapat natin atid sa ating Panginoon? Dapat ay mayroon tayong pananampalataya sa kanya. At ang sinasabi nga natin na dyan na ano ang dahilan bakit natin dapat sambahin? Sapagkat siya ay lahat, pati nga yung halimbawa, gumawa tayo ng mabuti. Lahat ng mabuti natin ginagawa, yung ating pagtulong sa kapwa, isa o salamuha sa mga tao na malagaan sila o pagtulong at ano pa ba. Lahat ng mabubuti natin ginagawa ay nagiging tapat tayo ay masayahing tao, tayo ay hindi magagalitin. Alam po ninyo, hindi yan galing sa atin. Galing po yan sa Panginoon. Biyaya yan ng Panginoon. Kaya tayo nakakagawa ng mabuti. Kaya wala po tayo may pagmamalaki kahit anong kabutihan ang ginagawa natin. Ano nga yung kasabihan parang ano raw yan na dirty rags o yung maruming basahan sa harap ng Panginoon. Kasi walang ibang mabuti at pinagmumula ng mabubuting mga bagay, lahat ng ating ginagawa, yung pagiging nating tapat, yung pagiging magalang natin, yung mapagmahal tayo, at
lahat ng ah, pagiging ah, maunawain, o yan, pagiging maalalahanin, galing po lahat yan sa Panginoon. Okay? Kaya ano ang dapat nating pananaw sa ating Diyos? Ang dapat nating pananaw sa ating Diyos ay meron tayong manampalataya tayo sa Kanya. Ayan. Ayan din ang gusto ng Panginoon kasi diyan tayo rin sinusukat na ating Panginoon sa ating pananampalataya. Kaya basahin natin ang Luke 1:37. Okay, sabi rito, "For nothing will be impossible with God." Kaya sa Panginoon, walang imposible. Kaya wala tayong ibang gagawin kundi manampalataya. Okay? Gayun din sa Romans 10:17. Ang sabi rito, "So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ." Ayan. At ang Hebrews 11:1, "Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen." Okay? So, pananampalataya, hindi natin nakikita ang Panginoon. Pero nananampalataya. Ang banal na kasulatan, kaya natin pinag-aaralan, binabasa, dahil may pananampalataya tayo na ito ay galing sa Diyos at salita ito ng ating Panginoon. At lagi nating nararanasan ang kanyang pakikisama sa pamagitan ng kanyang banal na espiritu sa kanyang mga salita. Kaya po, ano po ang pangatlong pananaw o attitude na dapat nating pagyamanin, o lagi nating pagyamanin ay yung attitude natin towards God na dapat may pananampalataya tayo. Okay. At ang ikaapat, di ba, 5 lahat yan, ang ikaapat na attitude na dapat nating panagumpayan, ito talagang papanagumpayan dapat ito pang attitude na to, ay tungkol sa attitude natin tungkol sa ating hinaharap. O, di ba lahat tayo gusto natin may magandang hinaharap, mabuting hinaharap. Kaya tayo nagsisikap, nag-aaral tayo, kaya tayo nagtatrabaho para pagka nag-retire tayo, o di ba, pag sa retirement age natin, nakahanda tayo. Dahil may gusto natin ng maganda hinaharap, magandang future, o kaya magandang pagtanda, ayan, sa ating mga senior. Kaya dapat diyan, okay, paano ba't ang tamang pananaw o saloobin tungkol sa hinaharap? Ang tamang saloobin, pakinggan nyo, ay dapat meron tayong pag-asa sa hinaharap. Or hope, di ba? At ang dapat daw, okay, kasunod din yan ng karugtong din yan ng pananampalataya natin, no? Kapag tayo may pananampalataya, tayo ay may pag-asa, di ba? At ang pag-asa natin, anong pag-asa natin sa future? Na dadalhin tayo, no? Kung tayo magiging tapat, dadalhin tayo ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Napakagandang future yan. Wala tayo worry dahil napanagumpayan na ng Panginoon ang lahat ng bagay, pati ang ating buhay, di ba? Maaari tayong mamatay sa sanlibutan ito, pero meron tayong pag-asang mabubuhay magmuli pagdating natin, Panginoon. Kaya yan po yung mahalagang attitude natin towards our future. Ano ba ang iniisip niyong para sa inyong kinabukasan? Maging mayaman o maging mabuting magkaroon ng maraming salapi? Gusto niya nang magkaroon ng maraming properties, bahay, mga sasakyan, negosyo, o kaya gusto niya maabot ang maraming pag-aaral o na diploma o mga certificates sa buhay? Dapat po pag-isipan natin yan. Ano ba ang inyong pananaw para talaga sa inyong future? Pero ang sinasabi ng Panginoon ay huwag tayong mabahala sa kinabukasan. Bakit? Sapagkat bago pa tayo dumating sa future, naandun na siya. Ibig sabihin, naka-ready na yung ating magandang future. Katulad ng mababasa natin yan sa aklat ni Jeremiah, no?
Sabi rito sa Jeremiah 29:11. Ito yung panukala ng Panginoon sa atin. Ito yung pananampalataya pa rin 'to, 'no? At ito pa rin yung ating inaasahan na ipagkakaloob ng ating Panginoon sa atin sa hinaharap. Jeremiah 29:11, sabi niya rito through Jeremiah the prophet, "For I know the plans I have for you." Oh, may plano na ang Panginoon sa atin. Tandaan niyo, bago pa nga tayo pinanganak, may plano na ang Panginoon, eh. At alam na niya kung anong, magiging future natin o ano yung ating kahihinatnan sa hinaharap. Sabi rito, "I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil," para sa kabutihan, "to give you a future and a hope." Oh, meron kayong hinaharap at meron kayong pag-asa. Gayon din sa Romans 15:13, "May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope." Napakagandang pangako ng Panginoon. So, ano dapat ang ating attitude towards our future? Dapat meron tayong pag-asa nanggagaling sa ating Panginoon. O, nakaapat na po tayo. At ang ikalima at ang huli, yan. Ito 5 lang naman 'to. Sinasabi natin marami talaga attitudes, pero itong 5 'to ang pinaka, I would say, the foundation uh, of our faith at para tayo magkaroon ng kaligtasan, no? Kaya yung pang-apat na attitude ay our attitude towards our past. Ayan. Nakaraan. O, di ba? Kasi nga, sinabi nakaraan na yan. Hindi na natin mababago. Nangyari na yan. Pero ang mahalaga po, tama dapat ang ating pananaw at ano ang ating saloobin sa nakaraan natin. Dahil maraming tao ang nabubuhay pa rin sa nakaraan. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi nila malimutan, no, yung mga mapapait. Mapapait. Usually, hindi talaga malilimutan yun, eh. Yung mapapait na karanasan o yung mga, lalo na yung mga taong nagpahirap sa kanila. Ayan. So, pinag-usapan ko na specifically yung mga nakarelasyon na hindi mabuti. Yung mga taong pinahirapan ka, yung mga taong umapi sa iyo, yung mga taong sinaktan ka, yung mga taong nanloko sa iyo, yung mga taong minaliit ka, no? Na hindi ka, na halos isumpa ka, na hindi ka binigyan ng halaga, mga taong minaliit ka, yung ibig sabihin ay ang tingin nila sa iyo ay talagang napakababa at kawawang-kawawa. Hindi niyo talaga malilimutan 'yon. Ano ang point natin dito? Bakit dapat nating ayusin yung ating attitude towards our past? Kasi hindi tayo maka-move on ngayon dahil inaalala natin yung mga tao na nang-api sa'tin, yung mga taong sumira ng ating buhay, pati yung ating kinabukasan naapektuhan dahilan sa kanila. At alam niyo ba nung ako'y nagtuturo pa ng marami akong naging estudyante na talaga nagpapa-counsel sa akin na marami pa palang mga kabataan, no, na lalo na yung mga estudyante, no, na nagagalit sa kanilang mga magulang. Dahil sabi nila wala man time na sa amin ng mga magulang namin. Tama, pinaaral nga kami, pinibigyan kami ng aming mga pangangailangan at talagang ano talaga, tinatawag na talagang niluluho sila, talagang binibigay yung mga best, no? Pero hindi nila nakakasama, hindi nila, para talagang
ano rin yun, napakalaking wake up call po yun, lalo sa mga magulang, lalo na yung mga busy magulang sa mga negosyo at laging wala, at yung malalayo, laging nagbibiyahe, pero hinahanap pala sila talaga ng kanilang mga mahal na anak. At hindi nila ma-appreciate yung mga binibigay, no? Kaya may kasabihan na it's not the presents, but the presence is important. Kaya kahit na ano ibigay mo, kung ikaw mismo wala at hindi na naranasan yung face to face o yung hands-on na pagmamahal, ayan ang talagang hinahanap, parang may pagkukulang, ano. Kaya yun po, ano ngayon ang nagiging epekto sa atin nun kapagka gano'n? Anong attitude natin dapat 'pag nakaranas tayo ng gano'n? Dapat ba tayo magalit? Dapat ba nating i-ano, ikimkim sa kalooban natin na na pinahirapan ako nito, na inapi ako, hindi ako nito minahal? Hindi po. Ang tamang attitude, no po, towards our past, ito po ang tinuturo ng banal na kasulatan, ay matuto tayong magpatawad. Ayan po. Actually itong ikalimang attitude na 'to, talaga itong pinakamatindi. Kasi maraming tao nga sinasabi ko na hindi maka-move on kasi dala-dala nila yung nakaraan nila. Usad-usad sila, hirap na hirap sila. At dahil meron pa nga kaya sila nahihirapan dahil hindi nila mapatawad, 'no? Tama po ba? Hindi mapatawad at ang nasa isip nila marami pang ganito, iniisip nila, ano, gagantihan ko 'to, makakabawi ako, at meron pang 'pag may threat pa na balang araw, sabi mo nga, 'di ba? Ha hihingi ka rin ng tulong sa akin, mga gano'n, 'no? Hindi po 'yun ang tamang attitude sa mga taong nagpahirap sa atin. Ang tama pong attitude ay dapat patawarin natin. Kasi kapag hindi tayo magpatawad, tayo rin po ang nabibigatan. Hindi kaya ngayon hindi tayo rin maka-move on, hindi tayo makalakad na mabilis dahil meron tayong tinatawag na excess baggage, 'di ba? Napakahirap po 'yun, ang bigat. Kaya ang dapat patawarin mo, okay? At kalimutan mo na at bitawan mo na yung mga bagay sa'yo. Maglakad ka na forward, move on. O, 'di ba, napakagaan. Ewan ko kung napakadaling sabihin, pero ayun ang tinuturo po sa atin, 'no, na kasi sabi ni Booker Washington, naalala ko 'to, "You cannot pin a person down unless you are with that person." Kasi habang iniipit mo siya dahil gusto makabawi, sige ipitin din kita, sabi mo. Hindi mo alam dalawa kayong hindi nagmo-move on, dalawa kayong nandoon, 'no, naiipit kayo pareho dahil iniipit mo siya na pati ikaw din hindi ka rin nakakaalis, okay. Kaya you cannot pin a person down unless you are with that person. Kaya yun po, kaya kung gusto nating talagang gumaan ang ating buhay, maging masaya, isip tayo ng mabubuti pang mga bagay para sa ating kinabukasan, matuto po tayong magpatawad. Dahil ganyan din po ang ginawa ng ating Panginoon, pinatawad niya ang mga nagkasala sa Kanya. Kaya nakita po natin, usapan na po natin ngayon napag-aralan natin yung 5 life attitudes. Sapagkat sabi nga sa Philippians 2:5, ano, let this mind, at ito ang kaisipan ng ating Panginoon. Ito yung kanyang ito yung basehan natin para sa tamang ah, pag-iisip at tamang saloobin, tamang pananaw, tamang mindset para po sa ating buhay. Sapagkat kung mapanagumpayan natin ang 5 yan, okay? Ang una, attitude towards ourselves. 'Pag napanagumpayan natin na tayo ay matutong magpakumbaba.
tayo po ay magtatagumpay. Attitude towards others, kapag inibig natin ang ating kapwa na hindi nga gaya ng sarili, mas mahalaga pa sila kaysa sarili natin. Pagpapalain po tayo natin, Panginoon. Attitude towards God, ang pananampalataya po, ang susi sa lahat niyan. Dahil wala tayong, hindi tayo mananagumpay pag wala ang ating pananampalataya. At sa pananampalataya lang tayo mananagumpay sa ating Panginoon. At ang pang-apat, attitude towards the future, ay dapat may pag-asa tayo. Ano ang pag-asa natin? Ay kalawang paborito natin, Panginoon, di ba? Ang lahat ng bagay ay lahat ng kahirapan, ang kalungkutan, ang pag-iyak, mapapawi lahat. Ayan po ang future natin na hinahanap sa buhay na walang hanggan. At higit sa lahat, ang attitude number 5 is towards our past. Sana po matuto tayong magpatawad. Kalimutan natin, no? Ang nakaraan, kalimutan natin ang mga tao na inisip natin na nagpabigat na ating buhay. Hindi na po yun dapat pinag-iisipan. Hindi na po dapat yun inilalagay. Past na po yun. Ang mahalaga ngayon ay kung ano ka, kung ano ang iniisip mo ngayon at kung paano ka magtitiwala sa ating Panginoon. Sana po ay natuto tayo sa ating pag-aaral ng ating life attitudes. Magbabalik po ang simula. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM. Patuloy po kayo sumusubaybay sa programang Simula, Usapang Senior. At tayo po ay dadako na sa ating prayer time. At nais kong ipaalam sa inyo na kayo ay maaaring maghumiling at ipadala ang inyong mga kahilingan para sa pananalangin. Gayon din sa mga pagbati na may mga kaarawan o kaya kung ano mga pasasalamat, ay maaari po kayong tumawag sa 0917-1742-777. Gayon din sa 0918-9447-891. Ayan po ang ating mga numero. Maaari kayong tumawag o mag-text. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating panalangin at tayo po ay magalang na yumuko at ipikit natin ang mga mata para sa ating panalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, pinupuri po namin ang iyong dakilang pangalan. At kami po ay nananampalataya sa inyong kapangyarihan at sa inyong kabutihan sa bawat sa amin. Sa oras na ito, muli naming inalalapit ang aming mga sarili na maraming mga pagkukulang at mga pagkakasala. Subalit, alam namin na kung kami tapat na ipahahayag ang aming mga kasalanan at pagsisisihan, inyo kaming tapat din na patatawarin. Panginoon, nais po namin muling ilagak ang aming pananampalataya sa inyo sa pamagitan ng aming mga dalangin at kami ay patuloy na nananampalataya sa inyong pangako na kailanman kung kami tatawag sa inyong banal na pangalan, inyo kaming ililigtas at inyo kaming pakikinggan. Tanging-tangi sa oras na ito, nais namin idalangin ang aming mga kapatid na mayroong mga karamdaman na nais nila, Panginoon, na makaranas na inyong kagalingan, naway hipuin na inyong mapagpalang kamay ng kagalingan ang bawat isa sa kanila.
nadalangin po namin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman, mga kaibigan. Tanging-tangi, nadalangin namin si Waylene Lorenzo sa kanyang naging chemotherapy. Gayun din si Gemma Molina. Nais namin, Panginoon, ilapit ang mga kaibigan at kapatid na ito sapagkat patuloy nilang nararanasan ang sanhi ng kanilang mga karamdaman dahilan sa mga kasalanan. Kaya nais naming Ama na ilapit sa inyo, nawa patnubayan sila at bigyan sila ng mabuting kaisipan na ang lahat ng mga bagay na ito ay pansamantala lamang at darating ang panahon na inyong aalisin ang lahat ng mga balakid at mga karamdamang ito na dumapo sa kanilang mga katawan. Panginoon, umaasa kami na sa tulong ninyo at alam namin walang imposible sa inyo na pagagalingin sila ayon sa inyong panukala at ayon sa inyong panahon. Tulungan ang kanilang mga mahal sa buhay na anuman ang kanilang nararanasan, tulungan sila, magkaroon sila ng kapayapaan at higit sa lahat, magkaroon sila ng pananampalataya na kailanman ay ayaw nyo silang mahirapan at kailanman ay meron kayong lunas sa kanilang mga karamdaman. Salamat, Ama, sa patuloy niyong paggabay sa kanilang mga doktor, sa kanilang mga gamot na iniinom. Tulungan sila at patuloy silang makaranas ng mabuting pakiramdam at tuloy-tuloy na pagaling. Tanging-tangi dinadalangin din namin sa oras na ito, Ama, ang aming mga kaibigan na humihiling ng total healing. Hinihiling namin na patuloy niyong pagalingin si Brother Nelson Ganyola, Frony Villanueva, si Samuel Patalinhog, Madel Decano, Lucy de Guzman, at iba pa naming mga kaibigan at mga kapatid na hindi namin nabanggit. Alam namin, Ama, na patuloy ninyong aalalahanin sila at patuloy niyo silang paalalahanan na ang buhay sa sanlibutan ito ay nakasalalay lamang sa inyong dakilang pag-ibig at dakilang pagpapala at biyaya. Tulungan ang bawat isa sa kanila na ngayon ay nagpapagaling at sana ay patuloy na nilang maranasan ang kalunasan at higit sa lahat, patuloy silang makapamuhay ng mabuti at tapat sa inyo. Tulungan ang kanilang mga tahanan, mga pamilya, at nawa sama-sama nilang maranasan ang inyong pagpapala sa pamagitan ng pagpapagaling. Umaasa kami, Ama, na hindi nyo kami kailanman bibitawan at patuloy nyo kaming bubuhatin at ililigtas, lalo tigit sa lahat ng mga pagsubok at lahat ng mga kahirapan. Salamat, Panginoon, at kami ay nananampalataya at aming tinatanggap ang inyong mga pangako sa amin at patuloy nawa naming maranasan at kami naman ay patuloy na maging tapat sa inyo hanggang sa inyong ikalawang pagparito. Patawarin kami sa lahat ng aming pagkakasalang nagawa. Ang lahat na ito hinihiling namin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
Ang banal na kasulatan ay tinuturuan tayo na tayo ay laging mag-isip, ilagay natin ang tamang pananaw natin na lagi tayong gumawa ng tama, wasto, matuwid, tapat, at ayon sa panukala ng Panginoon na may kabanalan. At ang basehan natin ay ang katwiran ng pagiging matuwid at walang bahid na kasalanan na ating Panginoong Hesus. Sana po ay may natutunan kayo sa ating talakayan ngayong umagang ito. Maaari kayong tumawag o sumulat sa 0917-1742-777, 0918-9447-891. Ang ating pong programa ay inaalay natin sa lahat ng ating senior citizen, gayon din sa mga hindi pa senior na merong pagmamahal at malasakit sa kanilang mga magulang at mga lolo at lola. At ngayon po ay nais kong pasalamatan ang mga tao na naging bahagi ng broadcast na ito, si Pastor Nerio Carranza, ang aming station manager sa AWR, Andy Joaquin, ang aming technical staff, Irene Asidao, ang administrative staff, at lahat po ng nakiisa at nakibahagi, lalo na kayo po. Kaya muli ko kayo inaanyayahan sa susunod na Huwebes at Linggo. At sa oras na 10:00 hanggang 11:00, dito lamang sa programang Simula, Usapang Senior sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome na nagsasabing, ang biyaya at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po. Hanggang sa muli.